Tapos na ang summer dito sa Japan. So, ibig sabihin autumn na. Kaya, season na ng pagtatanim na sibuyas. Pagka November, marami na kayong makikita sa home center ng mga tinda ng sibuyas at saka bawang. Dahil, yun yung season ng pagtatanim nila dito sa lugar namin. Bago nga pala tayo magtanim ng sibuyas, inihanda ko muna yung lupa na pagtataniman nila. Nilagyan ko yan ng cow manure, chicken manure, ipa ng palay, tuyong dahon, kung ano-ano pa. Buwagag yung lupa natin kaya madali na lang itanim ang sibuyas. Tusok-tusok lang yan. Ang spacing na ginawa ko niyan may isang dangkal. Kung malaki naman yung taniman nyo, mas maganda, mas maganda yung magkakalayo talaga para mas lalo silang lumaki. Kaya talaga may space, parang magjowa lang yan. Pag di mo pinigyan ng space, o basta kailangan malaki ang space. Kung malaki naman yung taniman nyo, wala naman siguro magiging problema sa spacing, di ba? Bago nga pala ako magtanim ng mga pananim ko, tinitingnan ko muna yung weather. Kasi sa dami ng tanim ko, hindi ko kaya yan diligan ng isa-isa. Kaya naghihintay muna ako ng bago umulan, tapos saka ako magtatanim. Para pagkatanim ko, madidiligan na sila. So, ang tanong, hanggang saan mo ibabaon yung itatanim mong sibuyas? Ang ginagawa ko kasi, ayan, mula sa ugat, mga 2 inches. Huwag niyong ibaon yung sa may, yan, sa may dahon na yan. Kasi pag binaon yan, mabubulok lang sila, mamamatay. Hindi nagiging successful. Ayan, ganyan lang ako magtanim ng sibuyas. Tapos, mga by December, siguro after 1 month, mag-a-apply ako ng fertilizer. Tapos, ayun na, pabayaan ko na sila hanggang sa matapos ang winter. Na, ayun, mga 6 months bago ma-harvest. At syempre, i-update ko kayo sa ating journey ng sibuyas.